Kaya mga minamahal, Jesus Miracle Crusade International Ministry, bisag asa tuyokon nimo ang tibok kalibutan, wa kay makitang sama niini nga iglesia. Amen. Way sama niini nga pagsimba gikan ta pa sa alas 9. Usang orasan na karon, hapit na siguro ka alas 3. O alas 3 na, wala pati pamahaw pa niyo to, diretso na nagpanihapon, nabarisiman. Pero wala tayong makabating gutom tungod sa presensya sa Ginoo. Palapakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. Kaya mga igsoon, Isaiah chapter 55 verse 6. Naging ang pulong sa Diyos, Isaiah 55 verse 6. Seek the Lord. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Sangpita ang Ginoo, samtang siya nasa duol. Ingon sa ginapangita ang Ginoo, samtang siya ikaplagan. Ebersiman. Seek the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Mga kaisong kapangitaon nato ang Ginoo, kamo mga bisita, kitang tanan pangitaon nato ang Ginoo. Ingon sa bila, seek the Lord that you may live. Pangitaang Ginoo ron kita mabuhi. Kaniya to patay kita tungod sa atong kasalanan. Ang tao na buhi sa kasalanan, buhi pa siya, patay na siyang daan. Never see man. Pero kung atong pangitaon ng Ginoo, hikaplagan nato ang Diyos, mabuhi kita. Never see man. Kaya mga minamahal dito po, buhay na buhay tayo. Buhay tayo sa paglilingkod na ito dahil binuhay ng Diyos yung ating patay na pagkatao ng araw. Ever see man. Kaya mapalad po kayo mga bisita. Bulahan ka mo mga bisita, kay gitawag ka mo sa Diyos, gipili ka mo sa Diyos, panalanginan ka mo sa Diyos, ayon sa Ginoo ang iyong balatian, makabaton ka mo kalinaw, kalipay, labaw sa tanan kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan sa langit. Dunay langit, dunay impyerno. Ever see man. Ang tao pag mamatay ka, wala kay Ginoo, walay Diyos sa imong kinabuhi, itampog ka dito sa linaw, sa kalayo, sa impyerno. Pusa mauna ka na'y pinaka-importante ng atong buhaton, pangitaon ninyong Ginoo, ang Diyos dili halayo, panalanginan ka mo sa atong Ginoo. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, bulahan ka mo. Kaya sabi ng Biblia, those who seek Him will find grace, mercy, and help in times of need. Those who seek Him, sabi na, will experience the presence of God. Those who seek Him will able to stand firm against their enemies. Ang tanang nagapangita sa Diyos, ang nakakablag sa Diyos, makabaton sa nagkalikon. Never see men. Stand firm against their enemies. Ang atong kaaway baliwala. Ang bisyo baliwala. Pag nakay sa Ginoo, pag nakay Ginoo sa imong kasing-kasing, nakay Ginoo sa imong kinabuhi, baliwala ang bisyo, baliwala ang kasalanan, walay gahumang yawa, bato kanimo, walay gahumang tentasyon, bato kanimo, gamhanan ka kanuman, gisild ka sa gahom sa atong Ginoo. Ako mag 40 years na diri. 40 katuig na ako diri sa Jesus Miracle Crusade. Amen. 40 years na ako sa pagpangalagad sa Ginoo. Since 1984. 2004 na ron, so 40 years. May isang ko last April. Kaluoy sa Ginoo. Kaluoy sa Dios, tabang kaluoy sa Ginoo. Wala ko mabalik sa akong bisyo. Sa unang panahon, dito ko sa Angeles City. Dito ko nag-eskwela sa Colegio, sa Collegial University. Mike Zon sa Angeles City. Ulipon ko sa bisyo. Kay tuwa ang Clark Air Base, tuwa ang mga Amerikano, tuwa ang kahilayan, grabe ang prostitution. Kaliwat kanan ang prostitution, murag Sodoma, Gomora ang Angeles City sa unang panahon. Sa panahon na mga Amerikano, sa Clark Air Base, grabe ang prostitution. So mga kaisunan na among kami, bata pa min, ulipon na kami sa tanang matang sa bisyo. Pero kaluhoy sa Dios, sukad ako nakaila sa Ginoo, gikuha ko sa yan ang sasala, antod karon gigamit sa atong buotang Dios. Everybody say praise the Lord. So imo kining gisulti sa Biblia, ang bayad sa sala kamatayon sa impyerno.
Doon ay impyerno. Ang impyerno dili gibuhat sa Dios para sa tao. Desisyon sa tao, choice sa tao muadtog sa impyerno. Kay tungod nagrebelde sa Dios, tungod sa pakasala siya sa tubangan sa Ginoo. Ang impyerno para kay Satanas at sa kiyang mga manulunda. Pero ingon sa balang kasulatan, for the wages of sin is death. Ug ang bisag kinsang hindi makapalagan ang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi, itambog ka dito sa linaw nga kalayo. Busa mga minahal, usay napaka-importante nga atong buhaton, pangitaw ninyong Dios, alagaran nato ang Ginoo. Hallelujah! Importante ang kaluwasan, ebarsiman. Mga minamahal, ang Dios mo ay tuburan sa tanang butang. Gikan ko sa Canada. Dito ko sa Canada, doon ako gibautismon dito nga Chinese. Ugam ang yang adua kanak, ug ang yang asawa. Madod ba niya sa ako? You know, Brother Neil, Canada sounds good, but no life. Nindot paminawon Canada, pero walay kinabuhi. Akong gisulti niya sa bisag asang lugar, di na may tabo ang may experience sa tao ang tinod kinabuhi kung wala siya sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kay matod pa sa Biblia, seek Him, Amos chapter 5 verse 4. Sabi ng Amos chapter 5 verse 4, mga minahal, seek ye the Lord that ye may live. Amen. Our Jesus is the life giver. Everybody say amen. Seek ye me, ang sabi ng Ginoong, ye shall live. Pangitaon ninyo ako, aron ka mabuhi. Maminamahal, walay kinabuhi kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. You cannot enjoy, maminamahal, your life in this earth if you have no God in your life. Maminamahal, life will become meaningless. Ever see, man. Way pulos, way kagpuluhan ang buhay. Wala hindi makasabot, di ta kasabot. Mang kinabuhi, usa man usa man kinabuhi, bisag dato ka na. Usay pulong ni King Solomon. Sabi ni King Solomon, the search of a natural man for satisfaction and happiness is not to be found in great possession. Ang pagpangita sa tao sa kinabuhi o satisfaction o kalipay, wala diya sa kabahandi sa iyang kibutangan nga bahandi. Gigunitan o kikaptan nga bahandi. Wala diya ang kinabuhi. Ang kinabuhi ana sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Ang katagbawan na sa Ginoo. Ang kalipay ana sa Ginoo. The search of a natural man for satisfaction and happiness is not to be found in worldly pleasure. Ang kahilayan dili makahatag nato katagbawan o kalipay. Everybody say amen. In His presence, sa presensya ng Dios, ana ang katagbawan o kalipay. Everybody say amen. Kaya maminamahal kini para sa itong mga bisita. Kanatong mga Kristuhanon karon, kitagaan kitag tinuod nga pastor. Binigyan tayo ng mahal na ng totoong pastor. Sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Bibigyan tayo ng pastor na kakandili sa atin ng karunungan at unawa. At anong turo ng ating beloved pastor na sinasabi ng Biblia? The things, mga minahal, that non-negotiable for your life, for our faith. Mga bagay, mga minamahal na non-negotiable sa ating pananampalataya. Ano po yun? Ano pong bagay na non-negotiable? Pag sinabi natin non-negotiable, ibig sabihin, not open for discussion, or tinatawag mga minamahal, yung pong tinatawag na reconsideration. Ever see, man? Ano pong bagay yon, mga minamahal, na itinuro ng ating mahal na pastor na non-negotiable? Una, seek God, not sin. Ever see, man? Hanapin natin ang Diyos, huwag ang kasalanan. Tayo po mga minamahal, hanapin natin lagi ang mahal na Panginoon, huwag ang kasalanan. Dahil sabi ng Biblia, those who find Him, those who seek Him shall live. Ang nakasumpong sa mahal na Panginoon ay nakasumpong ng buhay. Tayo ngayon ay nabubuhay sa spiritual, naglilingkod na tayo sa mahal na Panginoon. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Ever see, man?
Huwag nating ipagpalit sa kasalanan ang inyong buhay. Ako, 40 years na ako dito. Sa aking kainitan sa paglilingkod sa Malapayan, iniwanan ko ang aking pag-aaral. Inusig ako ng aking mga loved ones. Ano na magiging kinabukasan ko? Pero wala akong masabi anong magiging kinabukasan ko dahil hindi ko alam. Pero ang alam ko, naglilingkod ako sa Diyos. Everybody say amen. Hindi ko alam anong magiging kinabukasan ko na ako'y iwanan ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Pwede ako magtapos ng kahit anong kurso. Dahil sa araw, panahong yaon, ang aking 4 na kapatid nagtatrabaho sa ibang bansa. Pwede ako magtapos ng anong kurso. Subalit tinalikuran ko ang aking pag-aaral. Hindi ko alam anong magiging future ko. Hindi ko alam anong maging kinabukasan ko. Basta sabi ko, mahal pa nang gusto kong maglingkod sa iyo. Ibinigay ko ang aking buhay sa mahal na Panginoon. Pero nakita ko ang kamay ng Diyos, mga minamahal. Pinagpala ng Diyos ang buong pamilya ko. Amen. So mga minamahal, walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya seek God, not sin. Pangalawa, fear God, not men. Tayo'y matakot sa Diyos, huwag sa tao. Ever say, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, Proverbs chapter 19 verse 23. Sabi ng Proverbs 19:23, mga minamahal, fear God. Sabi ng 19:23 ng Proverbs. Sabi po mga minamahal, praise the Lord. The fear of the Lord tendeth to life. Any that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Ang pagkatakot sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ay buhay. Amen. At ang satisfaction ay mananatili sa atin at hindi tayo dadalawin ng kasamaan. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, mami na natatakot ka sa mahal na Panginoon, hindi ka dadalawin ng kasamaan. Amen. Ilalayo ng Diyos ang kasalanan sa iyo. Ilalayo ng Diyos ang kasamaan sa buhay mo. Ingatan ka ng mahal na Panginoon. Kaya mga minang fear God, not man. Tayo matakot lamang sa Diyos, huwag sa tao. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord will prolong your life. Ang pagkatakot sa Diyos ay magbibigay sa inyo ng buhay. Hahaba ang buhay ninyo. Amen. The fear of the Lord is the way to riches, honor, and glory. Ang pagkatakot sa mahal na Panginoon, ito'y daan ng buhay, ng karangalan, mga minamahal, ng kayamanan. Amen. Ang sekreto para kayo yumaman, maglingkod ka sa Diyos. Maraming pinagpala ang mahal na Panginoon sa ating iglesia dahil sa paglilingkod sa Diyos. The fear of the Lord will hate evil. The fear of the Lord, mga minamahal, will cause to hate evil. Pag meron kang takot sa Diyos, kinamumuhian mo ang kasalanan. Kaya ang kailangan tayo matakot sa mahal na Panginoon. Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, pero natatakot ka sa Kanya. Ito ang pinaka-importante. Bakit? Sapagkat kung meron kang takot sa mahal na Panginoon, lalayuan mo ang kasalanan. Ayaw mo magkasala. Ayaw mong gumawa ng masama. Bakit? Natatakot ka sa ating mahal na Panginoon. Amen. The fear of the Lord, sabi po ng Biblia, mga minamahal, is the fountain of life. The fear of the Lord, mga minamahal, brings satisfaction and happiness. Magbibigay sa atin ng satisfaction at kagaligayahan. But without fear of the Lord, mga minamahal, we will not motivated to work out our own salvation. Without fear of the Lord, we will close ourselves from the great treasures of God's wisdom and knowledge. Sarado tayo sa karunungan, sarado yung ating pangunawa sa kalooban ng Diyos. Pero kung meron tayong takot sa mahal na Panginoon, may experience ninyo ang totoong buhay. Napakasarap mabuhay na naglilingkod sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Before ko pumunta ng Australia, nagkaroon ako ng problema sa aking heart. Dahil krusada pa na yung krusada natin noon, 10 crusade. Inulanan kami, lagi kaming naulanan sa krusada, walang tulog halos. So mga minamahal, inubo ako. Pagkatapos nagpalpitate yung heart ko. So nagkaroon ng enlargement of the heart. Hindi ako makahinga, nagmanas ako.
Pag nagmanas ng tao, terminal na yon, mamatay ka na. Amen. So terminal, na worried ang aking pamilya, na worried ang aking loved ones. So ilang buwan hindi ako natutulog ng maayos. Nakaupo lang ako, ilang buwan ako nakaupo sa upuan, hindi ako natutulog, nakaiga. Nandun lang ako sa upuan, sa rocking chair ba? Kahit hindi ako makaiga dahil hindi ako makahinga. So talagang struggle ako. Pero mga minamahal, mag-preach pa rin ako. Pagkatapos ko mag-preach, atakahin na naman ako. Meron akong visa papuntang Australia. So mga kapatid, yung aking kalagayan 50-50 between life and death. Pagdating ko ng Australia, hindi na ako makalakad. Nang hupong na ba? Pagdating ko sa airport, nang hupong nga akong tibok lawas. So din ako ginhawa. Abi na ako, mabugto na ako ginhawa. Amen. Di ko kalakaw, di ko kakaon. So almost 1 month, wala ko ikaon tarong. Pirti na akong niwanga. Salamat sa Ginoo, natampok na po ko balik. Dako na po ng tiyan. Everybody praise the Lord. Maminamahal, pero adunay Dios na atong masampit. Everybody man. Tabang sa tulong ng mahal na Panginoon, maminamahal, by the grace of God, ngayon, 100% full recovery. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. So baliwala, parang baliwala lang. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo ako, salamat. Pero teka muna, mahal na Panginoon, ang dami pang gawain. Amen. Ang dami pang kursada, ang dami pang gawain. Kulang kami mga preachers. Amen. Pero di ba extend mo lang ang buhay ko, mahal na Panginoon, kahit ilang pong taon. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. So mga minamahal, ang Diyos po mahangyo. Everybody say amen. O sa kabagan ng mahal na Panginoon, nung pupunta kami ng airport, Bible lang dala ko, ang hirap ang bitbitin. Pag lumakad ako 10 steps, titigil ako, hingal ako. Sa bahay namin sa Cebu, yung kwarto ko, maliit lang yung kwarto namin, 6 by 5 lang, 6 meters by 5 meters siguro. Gano'ng kaliit yung 6 meters by 5 meters? Pag pumunta ako sa CR, mga 10 steps. Pagdating ko rin sa CR, hingal muna ako ng hingal. Pagkatapos, pagbalik ko na naman, hingal na naman ako. Parang sasabog yung dibdib ko, hindi ko maintindihan. Pero ngayon, mga minamahal, grabe ang bumbling natin. Kaya praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Amen. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kaya maglingkod tayo sa Diyos. Magpakainit tayo sa mahal na Panginoon. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Love God, not the world. Ibigin natin ang Diyos, ang hindi ang sanlibutan. Worship God, not comfort. Ano po yung Habakkuk chapter 3? Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, sabi po ng Habakkuk. From the book of Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Sabi po na, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flocks shall be cut off for the fold, and there shall be no herd in the stalls. Sabi mo, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Everybody say praise the Lord. Ano pong ibig sabihin, mga minamahal? Kahit na wala nang pagkain, wala nang mainom, wala nang makain, maglilingkod pa rin tayo sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Worship God, not comfort. Nung kami dalhin sa Cebu, first time kami pupunta ng Cebu, kami ang first batch para sa Crusade 1991. Maminamahal, walang makain sa Cebu. Tirting lisura. Wami panabon. Kahit pambili ng toothpaste, toothbrush, wala kaming magamit. Napakahirap. Maminamahal, ilang taon yun. Minsan naisip ng mga kasama ko na uuwi ng Manila. Sabi ko, huwag kayong mag-isip ng ganon. Dinala tayo ng Diyos dito sa Cebu dahil magliligtas ang Diyos ng maraming kaluluwa sa Cebu, dito sa Visayas. Every amen. Sabi ko, wag niyo ako. Abroad nga yung mga kapatid ko. Iniwanan ko. Nagtitiis dahil alam ko may pagpapala dito. May Diyos tayong pinaglilingkuran. Every amen. Worship God, not comfort. Huwag tayong hanapin yung comfort.
Mga minamahal, kung saan kayo assign, kahit walang makain doon, tira, giyera, laban. Everybody praise the Lord. Huwag mong hanapin yung comfort. Pag hinahanap mo yung comfort, hindi malulugod ng Diyos. Hindi ka naglilingkod sa Diyos. Pag hanapin mo ang mahal na Panginoon, kahit mahirap, tuwang-tuwa ang Diyos. Bakit? Ginagawa mo ang kanyang kalooban, kahit wala kang makain. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ganon ang paglilingkod sa Diyos. Pag nakita ng Diyos yun, bubuhos ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Everybody say amen. Nung araw napakahirap ng aming buhay ng aking mga loved ones, mga kapatid, napakahirap. Pero ngayon, sila nagbibigay sa akin ng mga sasakyan. Amen. Yung aking kapatid na brother na isa dati, ang bisikleta lang yung kanyang service puntang work. Pero ngayon, mga minamahal, grabe, napakarami niyang sasakyan, mga brand new. Binigyan ako ng pick-up. Ever say praise the Lord? Amen. Kung just imagine, nung araw nagbibisikleta lang siya, pero ngayon napakarami niyang sasakyan. Dati mamamatay na siya 5 years ago. Pinuntahan ko sa ospital sa Tarlac. Nasa loob ng ospital, malfunction of the liver, napakalaki ng tiyan, dilaw ng buong katawan. Mga minamahal, sabi ng doktor, 170,000, operahan siya. Wala pang chance mabuhay. Pero pag panalangin ko dito sa ospital, kinabukasan, pag CT scan, limpyo na, malinis na, wala na siyang sakit. After 4 days, pinalabas sa ospital hanggang ngayon, buhay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya walang imposible. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, gawin natin, itodo na natin. Ibigay na natin ang ating buong lakas sa paglilingkod sa Diyos. Ibigin natin ang mahal na Panginoon. Hindi pa kunwari, kahit saan ka dalhin, kahit saan ka dalhin ng lugar ng mahal na Panginoon, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos, hindi ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Maglingkod ka sa Diyos, hindi mo hinanap yung comfort mo ng iyong sarili, yung appetites mo, hindi. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal sa ating mga kapatiran, nasa tamang iglesia tayo. Maglingkod kayo sa Diyos. Gawin niyo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Pagpapalain tayong lahat ng mahal na Panginoon. Ang inyong mga anak, sabi ng Biblia, your children will be rich. Yung inyong mga children, square na mga anak, darating araw, pagpapalain sila ng Diyos. Maging mga professional yan, gagamitin sila ng Diyos para itaguyod ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Your children will be rich. Pagyayamanin ng Diyos ang inyong mga anak. Kaya walang kalugihan sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ano testimony ba Edgar? Kasama ko yung anak niya sa Singapore noon, Brother Edgar. Dati yung anak niya, magsumakay sila sa sakyan, sasabit na lang siya. Para lang malibre yung ibang mga anak niya, nandun sa istribo, nakatayo doon sa istribo sa jeep. Walang pamasahe, bit-bit ang bag, bibit ang banig, patpunta ng gawain. Walang atrasan, ever seven. Pag uwi sa bahay, wala pang makain, tumutuloy yung bahay. Pero ngayon, mga ilan ang kondominyo, ilan ang bahay niya, palapakan natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang paglilingkod sa Diyos, this the way of life, riches and glory. Pag maglingkod ka sa Diyos, pagyayamanin tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Pangako ng Diyos yan eh. Hindi ka magiging pobre. Hindi ka mamumulubi kapag naglingkod ka sa Diyos. Yayaman ka pag maglingkod ka sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Oh, ingatan ka ng Diyos, tanggalin ang karamdaman. Hindi ka na ma-hospital. Amen. Pag meron ka sakit, tatawag ka sa mahal na Panginoon, paggagalingin ka ng Diyos. Everybody say, amen. Oh, napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. So manindog kitang tanan, Mike Son, praise the Lord.